May nahukay, may nakuha si ka-treasure hunter na gemstone. Bago lang. Mamahalin kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at ibabahagi ko sa inyo kung magkano at anong klasing gemstone itong kanya pong natagpuan. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Gandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw kaninyong tanan diya sa Kabisayan ug Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakapsat tayo ng mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito, tungkol nga po sa isang katanungan. Yung nagpadala po sa atin ng video na nakahukay, nakakuha po ng kakaibang gemstone, no? At tinatanong niya kung anong klase ito at may value nga ba ito. Ito pong ating isi-share sa inyo ngayon. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ito. Maaring nakakuha din kayo ng kagaya nito at maintindihan ninyo, malaman ninyo kung ito nga ba ay mamahalin o hindi. So bago natin pag-usapan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood, taga-subaybay, no, mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking videos, no? At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? So tayo na naman po ay magpapatuloy nga, no? Diretso po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic nga natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito. Tungkol nga po ito sa mga kayamanang narito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, no? Ito nga ay ang nagpadala sa atin ng video na naman na tungkol sa kanyang nahukay. Nakuha na gemstone ito. Siguradong gemstone ito, no? At hindi nga niya alam, kaya siya nagtatanong kung anong klase daw gemstone ito, ang kanyang nahukay, nakuha, at kung may value nga ba ito. So, bago natin sasagutin yan, nais po nating ipaabot sa atin pong mga taga-subaybay, taga-panood na ito pong ating pag-analyze dito po sa kanyang nakuha ay nakuha po natin ito, napag-aralan po natin ito, na-research po natin ito mula po sa Google at sa iba-iba pong mga libro tungkol po sa mga gems, no? At may basihan po tayo dito po sa ating mga ibinabahagi sa inyo. So, ito nga, no? Itong kanyang nakuha, nahukay ay napakalaking gemstones, no? Gemstone. At pag sinabing gemstone, ito nga po ay kabilang sa mga valued stones, no? May mga presyong bato, no? At napakalaki ito pong kanyang nahukay. Mayroon tayong makikita na mga na-process na, na-cut na, na-polish na ng mga gems na kaparihas nito ang kulay at makikita natin na may mga presyo, no? Ano nga bang klase ito? So wala nang paligoy-ligoy pa, diretso tayo sa ating topic na ibabahagi sa inyo tungkol po dito sa gemstone na kanyang nahukay, nakuha. So itong gemstone na ito ay kulay orange, no? May pagka-yellow orange na ito po ay isang uri ng quartz, no? Na sinasabi nilang citrine, natural citrine gemstone, no? At kabilang po ito sa mga may value na mga stones. Ito ay tinatawag na semi-precious stones. Kumbaga sa ginto, ito po ay nabilong sa silver, no? At may presyo po ito. At sa laki nito, tiyak ito po ay may value na mahal, no? At take note, ang mga citrine ay nagkukulay yellow siya
nagkukulay yellowish orange, no? Yellowish orange sapagkat ito po ay mayroong iron impurities, no? May nahalong bakal sa loob na minerales kaya't nagkukulay orange, yellow orange ito. At ito nga ang specific mineral niya sa kanyang kristal ay tinatawag na silicon dioxide o SiO2, no? Ito po ay ayon doon sa kanyang komposisyon, no? Nakapaloob doon sa kristal. At itong citrine, natural citrine na gemstone ay bilong po ito sa tinatawag na crystal quartz, no? Marami pong uri ang crystal quartz, no? Mayroong amethyst, mayroong citrine, no? Mayroong mga iba't ibang kulay ang quartz na kung saan may mga iba't iba ring tawag at may mga iba't ibang minerals na nakapaloob dito kaya nag-iiba-iba ang kanilang mga kulay. So ito ngang yellowish orange ay tinatawag po ito na natural citrine. Kapag kasi yung mga man-made citrine na gawa ng mga machine ay tinatawag nilang man-made citrine o lab-grown citrine na ito po ay less valued, no? Mas mababa ang presyo nito. Kaya't kung makikita natin kapag i-type natin ang citrine sa Google, sa online ay marami pong lumalabas na process na, palis na, subalit mga machine made po ito. Gawa na po ito ng mga makina na kung saan hindi ganun kamahal ang presyo. May makikita tayong 17,000, maliit lang, no? Mayroon tayong makikita na tag 1,000, tag 500. Depende po sa paggawa ng machine sa mga manufacturer. Kaya nag-iiba-iba ang presyo ng mga citrine. Pero ang citrine na natural, no, hindi pa nagalaw ng tao, ay mahal po ito. Paano naging mahal ang citrine? No? Ang mga gemologist po ay nagbabase sa tinatawag na bigat, sa clarity, yung napakagandang kulay, yung klarong-klaro, at saka yung ang inclusions niya ay medyo walang mga dumi-dumi, kumbaga sa diamond nagbabase sila sa clarity, no? Yung clear na clear, no? Diyan sila nagbabase. Kapag yellowish orange na clear at klarong-klaro, napakaganda po ang kanya pong clarity, yan po ay valued, mahal na citrine. Hindi lang po basta-bastang masasabi natin pag citrine lang ay ganun lang siya kamura, no? Ang citrine ay mahal kapag tumama doon sa tinatawag na pagsusuri ng mga gemologists na pumasok doon sa mabigat, klarong-klaro ang kulay, matingkad, at maganda siya, no? Basta't maganda siya. Yun ang pinagbabasihan ng mga nagsusuri, gemologists, no? Pagdating sa bintahan, paano maibibenta ito kapag nakakuha? So ang mga ganitong klase nga ay binibili ito ng mga manufacturer, yung gumagawa ng mga jewelries, no? Tungkol po sa mga gemstones, sa mga kumpanya na gumagawa ng mga bato na inilalagay sa singsing, at ito nga ay posibleng mahal, no? Ganon kalaki, maaring nasa 500 kilograms yon o mas mataas pa sapagkat napakalaki po ang bato ang kanyang nakuha, nahukay. So swerte siya, no? Sapagkat bihira lang, rare po ang mga citrine na ganyang kalalaki. Madami po tayong makikitang mga citrine na mga crystal quartz na maliliit lang, no? Mga tumbled stone, no? Madami tayong makikita niyan sa mga sapa. At yan ay maliliit lang, tumbled stone po ang tawag diyan. Mayroon naman yung ganong kalaki, no? Medyo bihira po ang mga ganong kalaking mga citrine. At kitang-kita sa ilaw nung inilawan niya ay nag-yellow orange ang loob, no? So may value po yan. Saan ibebenta? Nagtatanong siya. So ang pinakamagandang binta niyan ay ipapacertificate mo muna yan sa gemologist, magkuha ka ng maliit, magtipak ka ng maliit, at ipa-laboratory test din, pumunta sa gemologist
At kung may patunay na ito po ay talagang citrine nga, ay pwede nang ibenta ito sa mga collectors sa online, sa Facebook, pwedeng i-post sa mga gemstones groups, no? At maaring posibleng may magkagusto niyan na mga collectors po ng mga gemstones, no? At para mahal din, para mahal ang binta, ay pwede mong ipa-price talaga, no? Ipa-certify talaga sa licensed gemologist na nagbibigay ng mga presyo. Subalit may kamahalan nga lang at sa international na pupunta ka pa ng Singapore or Thailand para po ma-certify at malagyan ng presyo. Sa Pilipinas kasi bihira po ang mga gemologist na nagpipresyo, nagbabalyod ng mga gemstones po. So kalimitan ay sa Myanmar, no, sa Thailand at Singapore, sa Hong Kong, na kung saan may mga authorized licensed gemologist na nagbibigay po ng mga presyo per carats. So malinaw po na may value at citrine po ang kanyang nahukay, nakuha. At kung sumablay man tayo sa citrine, kasi may kaparihas din kasi na kulay na ganyan, no? Ito pong mga tinatawag na Tradoc na giga, no? Ito pong Tradoc na giga pearl o tinatawag na taklubo, no? Ng mga taklubo yung tinatawag nilang clamshells na mga perlas na malalaki na kapag inilawan mo ay kaparihas din ng ganyan ang kulay. So malalaman naman natin kapag pearl yan, no? Kasi medyo iba ang ng pearl, medyo malambot. Kapag citrine naman medyo matigas, no? Malambot lang ang mga perlas, mas matigas po ang quartz, no, na citrine, natural citrine. So nasagot na po natin, no, na may value at natural citrine gemstone po ang kanyang nakuha. Sa lahat po ng magdagdag ng inyo pong mga analyzation, comments tungkol po sa kanyang nahukay, nakuha, ay pakidagdag na lamang po ang inyong mga komento sa ibaba sa atin pong comment section sa ating YouTube channel upang makoreksyon kung mayroon man tayong pagkakamali. At sa lahat po ng gustong magpadala ng inyo pong mga nakuhang, mga gemstones, nahukay ng mga kayamanan, ay pwede po ninyong i-share sa aking Messenger Yusuf Yamato po para po makapag-encourage sa lahat po ng ating mga kababayang hindi pa nakahukay. Huwag nyo lang lagyan ng inyong mga itsura, mukha, huwag nyo lang lagyan ng inyong lugar, huwag nyo sabihin ng inyong lugar para po sa inyong mga safety, no? Para hindi kayo matukoy, hindi kayo makikilala. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman po kayo dito po sa ating topic na naibahagi sa inyo tungkol po dito sa nahukay, nakuha po ng ating ka-treasure hunter na kayamanan ito, no? Gemstone ay kayamanan sapagkat napakalaki po ito. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay patuloy na naghanap, tiyak na tayo po ay makakahanap. Mga magana yan bukas. Grabe. Kaya ta. Mulay. Yakan. Malinisan natin ako ata. Bipita sa medyo linisan mo na di bangir na. Di bari di bangir. Ata naggrabe ata linisan mo lang kuman ay. Mati nga rin pabalin. Kaya may ano kasta tanong ang moda nga kinali. Oh. Grabe. Bumbili na na, bumbili. Wala. Kita. Mama, Kahit yun na, oh. bigan. Tapos mo talaga na. Lubat na. Ah,
ano. Sabi ko na nga.